Hey, what's up guys? Magandang hapon sa inyo lahat, sa ating mga kamag, sa ating mga kabatas at syempre sa ating mga ka-UB. Yun, pasensya na kayo kahapon, no? Wala tayong LS kasi maghapong masakit yung ulo ko. Yun. So, pahinga muna. So, ngayon ito guys, no? Nakakatulong ba ang RTIA o nakakaabala sa kaso? So, dito kasi sa kaso ni ate, no? So, bigyan ko lang kayo ng context. Yung asawa niya, pinatay, no? And ang kaso is murder kasi nga may set up may plinano yung pagpatay, no? Eh ngayon, tingnan natin kung nakatulong ba dito. Siyempre alam naman natin ang unang-unang layunin ng mga pupunta diyan ayuda, 'di ba? So, and siyempre, para matulungan sila sa kaso nila. No, yun ang iniisip nila no makakatulong ang TIA sa kasong idudulog nila. Pero ano nga ba talaga nangyayari? Nakakatulong ba o nakakaabala lang sa pag-file ng kaso? So dito sa kaso na to, tingnan natin kung ano nangyari dito, no? O panoorin natin. Po, makikipag-areglo po. Tapos biglang sinabi ng tatay na nandito yung anak ko kasi sabi niya wala naman daw nakuha. Okay, Pero so sabi dinedenay na nila bigla. Opo, pero nag-usap po sila ng nanay ng asawa ko bago mangyari yun na babayaran daw po nila yung nakuwang pera. So dito nakikipag-areglo yung family nung pumatay, no? And ang nakafocus yung family doon sa nakuha, yung motor, yung pera, parang nakuha din yung pera nila eh. So, pati yung motor. Pero kinuha yung motor hindi para nakawin, no? Siguro para gawing getaway vehicle. So tuloy natin. Ang tapang po ng lalaki, sobrang tapang eh. Actually, nung nire-replay kanina yung video, siya rin, masyadong matapang to. Cara-Cruz po ang sanhi po nito. No? Opo. Cara-Cruz po sa isang lamay. Opo. Doon lang po sila naglaro at nagkaanohan, ma'am. Opo. Yan po, tama po. No? Yan po yung Adrian Jemuel. Yan, gagaya niyan. Di ba bawal yan? Pinapakita niyo yung mukha dyan ng suspect. Suspect pa lang yan ni RTIA. Di ba? Hindi pa naman yan wanted or what, 'di ba? Bawal 'yan. Ba't yung ginagawa? Kaya ginagaya kayo tuloy ng mga ibang mga Pilipino na ma-solve yung kanilang kaso sa pamamagitan ng pagpo-post o mahuli yung suspect sa pagpo-post. So ano nangyayari? 'Di ba? Maling-mali kasi. Oh. Rafael, siya po yung bumarel. Siya po. Okay. Isa po siyang criminology. Student. Opo. At bakit siya may baril? Hindi yun po ang hindi Okay. ko po Tapos, alam. Siyempre siya rin hindi alam yun, no ka ba? Ano ba naman to si Sherry? Ay nako. Tatanungin pa parang nagkaroon ng baril. Natural. Bibili yan. Malamang binili niya. No, kahit illegal, binili. My goodness, tatanong mo yan dun sa asawa ng pinatay. pero siya rin, pansinin mo dun sa video kanina, nung binaril niya yung ating biktima dito, parang wala nga siyang mask eh, parang walang cover yung kanyang mukha. So, kitang-kita mo, nandun Yes ka po, eh. nandun Kitang-kita po mo na ako. siya talaga. Opo. Yung bumaril. Opo. Kasi Siya po parang, talaga. hindi man lang niyang itinago, no? Talagang, Sobrang tapang po niya. Tsaka kung bumaril siya, parang wala lang sa kanya Ilang eh. baril po ba yun, ma'am? Ilang putok po? 6 po sa ulo, isa sa mukha. Diyos ko saan. Di niya nga po talaga bubuhayin yung asawa ko. Napakawalang yan yung tao. Hayop siya. Wala siyang Diyos sa buhay niya. Kupal siya. mabuti at hindi ka na nadamay, no? Yun nga po eh, tumakbo po ako. Nung unang baril po, di ko po alam kasi dito po ako nakatingin. Kasi pag nagdi-deliver po kami, chinachat ko na po agad yung customer na nandito na po kami para hindi po kami mag-antay. Okay. Tapos pag ano po, sabi niya po kasi dulo daw po. Dead end na po kasi yun, ginagawa po yung daan eh. Tapos Oh. pag kaano po namin sa dulo, bigla na lang po may pumutok na baril. Kala ko paputok lang po eh. Oo. Pagtingin ko yung asawa ko nakabulagta na. Okay, so at least malinaw sa atin siya rin na planado talaga Opo. yung ginawa nitong Opo. si Adrian Jemuel Rafael. Opo, Sa nandun po. ngayon po ba, under detention na itong si Mr. Rafael? Opo, nagtago na po siya. Nagtago na? Oh, hindi Sige na po. Under detention. Opo, tapos tago na. Lalo na ngayon, alam na gagawin niya. Di ba? Pinalabas niya na dyan eh.
Ah. Para po sa investigation, malaman po nangyari natin, sa ito yung akin, nasa linya natin, si Police Major Johnson Tiglao, ang Chief Investigation and Detective Management Oh, Section. ito na. Tingnan mo guys ha. Tingnan niyo sabihin dito ng pulis. Okay? Dito natin malalaman kung nakatulong ba o nakaabala itong RTIA. Kasi bakit pinifeature niyo pa dyan eh? Tapos, inaabala niyo yung, yung taong magdidemanda. ng Caloocan City Police Station. Magandang hapon po, Major Tiglao. Ay, magandang hapon po. Magandang hapon po sa mga tagapamakinig po. Ayan. Major, maaari niyo po ba kaming bigyan ng update dito sa ginagawa ninyong investigasyon? Opo, sir. Magandang hapon po ulit. So, sa kaso po ni John Mark po, na-identify nga din po natin, katulad po ng kwento ni ma'am, na si Jimwell nga po ang may salarin. Yun ang kwento na rin po kanina na ang pinagmulan po nga daw po doon sa pagkatalo sa sugal ng isa po. Sir, sa insidente naman po, agaran naman pong nag-follow up operation po ang ating Caloocan Police Station sa pangunguna po ni Colonel. Ngayon, kumikilos sa mga pulis. Sumarap sila sa barangay. Anong purpose niya ate rito para, di ba, para mag-RTIA? Anong purpose niya? Since kumikilos naman yung mga pulis. Di ba? Siyempre, unang-unang papasok sa isip natin, ayuda. Di ba? Hindi para makatulong sa kaso, kundi para makatulong sa financial nila. Siguro, walang kakayanan sila ate sa financial, no? Pero siyempre, kung gusto makatulong ng RTIA, hindi nila kailangan i-feature pa rito. At kasi, baka makasira pa sa investigasyon ng mga pulis. Kaya niya, tatawagan niyo yung pulis, hihingi kayo ng details. Ba't pa kasi parang hindi nyo alam yan? Mga abogado kayo eh. Doles, ang aming COP, na mapursige pong mahuli po ito. So, yun nga lang po, sa tamang palad, hindi po natin siya nakuha sa ating mga follow-up. Sa katunayan po, nagpunta pa nga po kami sa Angeles City na sabing nandoon, pero hindi na po natin siya natagpuan po. Okay. Pero Major, matanong ko lang, no? Meron na bang previous records yan si Mr. Rafael dyan sa inyong tanggapan? Yun nga, wala po. Sa barangay lang po, meron po sa barangay. So sa barangay, siguro yung blinater po ninyo, yun yung kanyang record. Po, may record po siya na una na binastos daw po yung jowa niya tapos sinaksak niya. Oh. Nakipag-areglo po sa kanya yung sinaksak niya. So may nakipag-areglo history po talaga sila. tong si Mr. Adrian Jimuel Rafael ng pananakit. Okay. Pero Major, given na hindi natin mahanap no up to now si Mr. Rafael, I suppose kailangan na natin para kung madakip siya, ang kailangan natin for now is a warrant of arrest. Sabi ni attorney, ang kailangan na po natin as of now is warrant of arrest. Ngayon, ano sasabihin ni Major? Tama po. Given Tama po, sir, na no? ang lakas ng mga ebidensya dito, no? Positive Ang identity. lakas ng mga ebidensya, positive identity. Di ba? Dapat masampahan niya ng kaso kasi nga malalakas sa ebidensya. Ngayon, ano nangyari? Identification by the witness, meron po tayong CCTV, merong malinaw na motibo na siya nga. Yung Lahat na sinabi na ni attorney. Kumpleto lahat. Malakas. Lahat na. Di ba? Ano nangyari? bumaril dito sa ating biktima, kailan po natin mapapile yung kaso dito? Kailan daw mapapile yung kaso? Tuloy. Sir, dahil nga po natapos na po yung follow-up operation natin po dun sa reglementary period natin. So, sir, yun nga po, hinihintay na lang po natin yung complainant po natin na humarap po sa atin para po isampan na po yung kaso. Pero sir, dapat po ngayon, sana nakaschedule, hindi po ata naka-available si ma'am o yung ating Ay! Di ba, attorney? Nakaabala kayo. Pinanood ko yung post nyo 20 hours ago patungkol nga dito. Wala na tong wala na tong sinabi ni Police Major na dapat ngayon ang schedule niya para i-file yung kaso pero nandyan sa inyo. Nakatulong kayo, nakaabala kayo, tapos utos kayo ng utos dun sa pulis. Ulitin natin para malinaw. Ulitin natin. Talaga tong si Mr. Adrian Jimuel Rafael ng pananakit. Okay. Pero Major, given na hindi natin mahanap no up to now si Mr. Rafael, I suppose kailangan na natin para kung madakip siya, ang kailangan natin for now is a warrant of arrest. Tama po. Given na ang lakas ng mga ebidensya dito, no? Positive identification by the witness, meron po tayong CCTV, merong malinaw na motibo na siya nga yung dami sinabi ni attorney, di ba? Tuloy. dito sa ating biktima. Kailan po natin mapapile yung kaso dito? Sir, dahil nga po natapos na po yung follow-up operation natin po dun sa reglementary period natin. So,
Sir, yun nga po, hinihintay na lang po natin yung complainant po natin na humarap po sa atin para po isampa na po yung kaso. Ah, Actually, sir, dapat po ngayon, sana nakaschedule, hindi po ata naka-available si ma'am o yung ating complainant po. hindi lang sabi ni Major na dapat po ngayon ang schedule niya, kaya lang nandyan po siya eh. Ang sabi na lang ni Major, dapat po ngayon ang schedule niya, kaso lang hindi po yata available si ma'am. O, dinatulala ka ngayon. Tapos kinat nyo. Kinat nyo eh, pinanood ko yung upload nyo nung 20 hours ago eh. My goodness, TIA. Okay. So, ang kailangan na lang po si Madam para manumpa doon sa i-file po natin na complaint. Tama po ba? Tama po, sir, tama po. Ready naman na po, no? Lahat ng ating mga ebidensya, yung mga CCTV footage. Meron na bang salaysay si Madam? Meron na po kami nakuha po, si Ashley Moranto po ako. Okay. Sige, I think madali lang naman tong kaso na to dahil yun na, malakas po yung ebidensya na hawak natin. Tama po, sir. At baka tingnan nyo rin po siguro yung angulo, Major, kung baka naman may kasabwat pa siya sa mga panahon na yon. Actually po, may pinapanggit po yung kamag-anak niya o yung ating mga complainant. Pero tinitignan po natin ng mga circumstansya na pwede po nating i-link po o paano po naging may kasama pa po siya. Okay. Ma'am, aware ka ba na yun nga kasi nabanggit ni Major, parang galing ata sa pamilya, parang merong sa tingin nyo kasabwat etong si Jimuel. Parang meron po siyang yung mga spatter po. Spatter po namin, mga kasama po yung siya parang kasi. magbabantay. Opo. Para masigurado na ma-execute ng tama yung Opo. Look out! Spatter ng bilyar. Look out. ilang plano. Okay. Well, yung mga hindi na accessory, ano na yun, principal yun. Principal pa rin yun. Walang niya nga po siya, sir eh. Ilan Ano sila? problema? May nakuha ba kayong nahuli ba? Ibig sabihin, na-identify ba? Na meron nga lookout. Siya lang po yung nakita ko po talaga. Walang niya po siya, pati motor ko po, tinangay niya. Tapos yung paninda po namin nadala, tinangay niya din. Okay. So, may So, pang ano pa? ano yun, Sherry? Ako baga nakarna pa yung motor. Oo. Kasi pag ganyan, Major. Major, matanong ko lang ha, kasi sabi nyo, naka-ready na po yung inyong reklamo. Ano po yung balak nyong i-file na kaso? Opo. Yung nga po, murder case po talaga. Sir, for information po, yung sinasabi pong motor, sir, Nakuha na. at during our follow-up operation, natagpuan po natin na unattended sa isang lugar po dito sa ating sa Oh, wala nang karnaping kasi nakuha naman. Ginamit yung talaga pang tawag doon? Getaway. So, nandun po yan sa Vehicle. custody po ng investigator natin. Okay. So in other words, ginamit yon na parang getaway vehicle. Yung pong motor niya pong kinuha po. Okay, kasi I agree ha na murder yung ipa-file dito kasi may evident premeditation na elemento na tinatawag ha. Tsaka- Pero kasi alam mo Shari, pag mga ganyang kaso, nagiging komplikado yan pag may element kasi na parang ninakaw. Opo. Ano ba yung motibo niya? Ang motibo ba niya ay magnakaw? At dun sa kanyang pagnanakaw, nakapatay siya ng tao. Kasi pag yun ang nangyari, ang kaso dyan is robbery with homicide. Pero kung ang ginawa niya is, ang intention niya rather is talagang patayin siya, okay? Tapos nung napatay na, nakita niya na may property, okay, ninakaw na niya. Ibig sabihin, ang intention niya talaga is pumatay, hindi magnakaw. Okay? So dito, I think, ang intention niya talaga dito is patayin ang biktima, kaya murder po yung i-file ni na Major Jansen Tiglao. Pero nevertheless, Major, kasi may mga nawalang gamit din, itong sina Ma'am Arslyn Morato, baka pwede pa rin natin i-file yung ano pang karagdagan na pwedeng krimen na nakumit itong si Mr. Adrian Jemuel Rafael. Wala po, sir. Ang pagkakaintindi ko po doon, sir, nadala lang po yun dahil sa motor na dinala yung getaway. Pero na-recover naman po natin yun. Ano bang gusto mong palabasin dito, attorney, na parang kasi wala naman talaga kayo na itulong dito sa ng kaso 'di ba? Actually, alam na ngayon ng biktima ang gagawin niya. 'Di ba? Alam na rin ng pamilya ng biktima kung anong gagawin nila dun sa anak nila, kung paano nila itatago. Dahil sa ginawa nyo. So, wala kayo na itulong dito. Parang ang gusto pong palabasin, dagdagan yung kaso para yun na yung mambag ninyo. My goodness. So nakaabala kayo Dapat i-file na ngayon Kaya lang pinapunta nyo dyan. In-entertain nyo. My God. So yun lang naman mga ka-MUG, no? So wala na. Di ba nakakatulong ba itong RTIA? So anong may tutulong dito? Malamang, siyempre ayuda yan. Di ba? May ayuda. Kaya nga willing-willy dito
yung mga Tulfo fanatics, no? Na pag may problema sila, sa Tulfo pupunta. Kasi nga, yun, ayuda. Pero, all in all, wala namang naitulong. Wala namang naitulong ang ano dito. Actually, kumpleto na. Kumpleto na ng pulis. Tapos ang investigation nila, ipa-file na sana. Kaya lang, pinapunta nyo dyan. In-entertain nyo dyan yung kaso, yung magkakaso. God. Yun lang naman ang mga ka-MUG at maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. At siyempre, huwag natin kalimutan na minsan lang tayo mabubuhay. Piliin po natin yung tama at mabuti. Maraming salamat po.